Hello guys, i-share ko lang sa inyo yung tatlong tips na nakatulong sa akin nung bagong dating ako dito sa Korea. Siyempre, pagdating natin kasi, di ba, hindi naman tayo ganun kabihasang mag-Korean. So, while on duty, pag may gusto akong malaman, ito yung ginagamit ko. Halimbawa, object, meron akong gustong malaman na vocabulary ng isang object. Dadaling ko to, tapos ipapakita ko sa Korean. Igo, hanggang malo, maraguheyo. In English, what you call this one in Korean? Or in Tagalog, ano po tawag nyo dito sa Korean? Number two, pag meron akong gustong i-demo na mga verb, ito naman yung ginagamit ko. Hanggang malu, otoke Mario. I-demo ko siya. Halimbawa, to sit. Hindi ko alam ang Korean vocabulary ng to sit. Tapos hindi ko alam ang Korean vocabulary ng magbuhat. I-demo ko siya. Pero pag sinabi nila, hindi natin maano yung spelling. Then, doon papasok si number 3 na kukuha ko ng papel or ballpen kung anong available na pwede. Kung pwede sa kamay, kuha ka ng ballpen. Pero mas maganda sa papel pag hindi kayo masyadong busy. Hukshi yogi soyuseyo. Ipasulit nyo sa ano. Kung araw-araw nyo gagawin yun sa loob ng company, marami kayong ma-adapt na na Korean vocabularies. So, malaking tulong yan. Hindi naman siya ganun kahaba sa oras eh. Hindi naman siya tatakbo ng 1 minuto pag tinanong nyo yung ganun. So, magagamit nyo yan araw-araw. Halimbawa, may nakita kang isang bagay na hindi mo alam yung Korean. Dali mo, pakita mo, igo, hanggang ba lumarago heyo? Tapos, kung may gusto kang ipa-demo, ano ba, tumakbo. Igo, hanggang malo, otoke Mario. Tumakbo ka. Then sasabihin nila. Di ba? Kung araw-araw na gagawin yan, madali ka makakadap. So, yun lang.